Akala nila isa akong tangang asawa na pwedeng paikot-ikutin. Nagsabwatan ng asawa ko at ang buong pamilya niya para ipakasal siya sa kabit niya habang masaya silang nagpa-party. Ang hindi nila alam, habang nagtatawanan sila, tahimik ko nang pinipirmahan ang deed of sale ng 700 milyong pisong mansyon namin sa Forbes Park, kung saan sila nakatira at nagpapakasarap. Pag-uwi ng asawa ko mula sa kanyang honeymoon, nag-alburuto siya at sumigaw na parang baliw sa labas ng saradong gate. Laking gulat niya nang malaman niyang ang pinagmamalaki niyang bahay ay naibenta na pala, at ang totoong pasabog na wedding gift ko para sa kanya ay mag-uumpisa pa lang. Wala na siyang kawala. Gusto niyo bang malaman kung paano ko sila pinulot sa kangkungan? Panoorin at sundan ang kwentong ito. Nang magkulay kahel ang kalangitan ng BGC dahil sa paglubog ng araw, tuluyan nang napindot ni Catherine Bernardo ang send button sa isang napakahalagang email sa kanyang laptop. Tapos na ang final design para sa pinakamalaking proyekto ng kumpanya nila para sa taong ito. Nakahinga siya ng maluwag. Sumandal siya sa kanyang office chair at minasahe ang kanyang sintido na bahagyang sumasakit. 8:00 na ng gabi. Dire-diretso ang trabaho niya mula pa 8:00 ng umaga. Umidlip lang siya ng saglit sa opisina at kumain ng mabilisang fast food. Ang kaninang maingay na opisina ay unti-unti nang nauubusan ng tao. Iilan na lang ang mga katrabaho niyang naghahabol din ng kani-kanilang deadlines. Kinuha ni Catherine ang kanyang cellphone. Walang reply ang asawa niyang si Daniel Padilla. Kaninang umaga, nagpadala si Catherine ng malambing na text. Mag-ingat ka sa business trip mo sa Cebu, mahal. Kumain ka sa tamang oras. Hihintayin ko ang tawag mo. 2 gray checkmarks lang ang katabi ng mensahe. Hindi pa rin niya ito nababasa. Napabuntong hininga si Catherine. Baka sobrang busy lang ni Daniel. Siguradong kinakain ng mga meeting sa kliyente sa Cebu ang buong oras niya. Isip-isip niya. 3 araw nang wala ang asawa niya, at pakiramdam niya'y napakalungkot ng malaki nilang bahay nang wala ito. Kahit subsob siya sa trabaho, lagi niyang sinisigurado na naibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ni Daniel. Laging nangungulila si Catherine sa kanya. Namimiss niya ang mga biro at tawa ng lalaking 5 taon na niyang kasama. Kusang nag-scroll ang mga daliri niya sa feed. Mga post ng lumang kaibigan, ads ng mga furniture, ilang recipe videos, hanggang sa may isang litrato na nagpatigil sa paghinga niya. Ang post ay galing sa kanyang biyenan, si Carla Estrada. Bumilis ang tibok ng puso ni Catherine, hindi dahil sa kaba, kundi dahil masyadong kapansin-pansin ang litrato. Isa itong wedding photo. Sa litrato, nakatayo ang asawa niyang si Daniel, gwapong-gwapo sa kanyang ivory tuxedo. Sa tabi niya, abot tenga ang ngiti ng isang mukhang pamilyar kay Catherine. Si Andrea Brillantes, isang junior employee mula sa kabilang departamento. Nakasuot si Andrea ng magarbong wedding gown at makapal na makeup. Pareho silang may hawak na tila wedding vows. Pero ang pinakamatindi ay ang mga taong nakapaligid sa kanila. Nakatayo si Carla Estrada sa mismong tabi ni Daniel, yakap-yakap ang anak ng may labis na pagmamalaki. Nandoon din ang hipag ni Catherine, ang mga tita at tito ni Daniel. Buong angkan nila kumpleto. Lahat sila ay masayang nakangiti sa kamera. Nag-post sa isang venue na punong-puno ng mga sariwang bulaklak. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Catherine. Baka naman pagkakamali lang ito. Baka lumang litrato o isang themed party lang. Pero malinaw na kasal ang suot nila. Binasa ni Catherine ang caption na isinulat ni Carla Estrada. Maikli lang ang caption, pero parang isang malakas na sampal sa mukha ni Catherine. Sa aking pinakamamahal na anak, nawai maging maligaya kayo habang buhay kasama ang ating Andrea. Sa wakas, nangyari na rin ang matagal nating inaasam. Tumigil ang ikot ng mundo ni Catherine. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng opisina ay biglang naging nakakasakal. Ang tunog ng keyboard ng katrabaho niya sa kabilang kwarto ay parang ugong na lang sa malayo. Sa wakas, nangyari na rin. Ang salitang sa wakas ay nangangahulugang may isang mahabang prosesong itinago sa kanya. Hindi ito nagkataon lang. Hindi ito bigla ang kasal. Matagal na itong pinlano. Gamit ang nanginginig at naninigas na mga daliri, zoom ni Catherine ang litrato. Walang duda. Asawa niya yon. Si Daniel, ang lalaking inihatid niya sa airport 3 araw na ang nakararaan, na nagsabing may business trip siya sa Cebu. Ang lalaking pinadalhan niya ng matamis na mensahe kaninang umaga. Nakita niya ang ngiti ni Daniel sa litrato. Isang totoong masayang ngiti. Ngiting matagal na niyang hindi nakikita kapag magkasama silang dalawa. At pagkatapos,
Nabasa ni Catherine ang mga comments. Mas lalong bumao ng patalim sa kanyang puso. Congrats, DJ. Sa wakas, parte na si Blythe ng pamilya natin. Comment ng hipag niya. Naku, Maring Carla, may bago ka ng manugang na magbibigay sa'yo ng apo. Congratulations, sabi ng isa sa mga tita ni Daniel. Congrats sa kasal, pinsan. Aabangan namin ang balita tungkol sa baby ah. Dagdag ng pinsan ni Daniel. Alam nilang lahat. Buong pamilya ng asawa niya. Alam ang lahat. Lahat sila umattend. Lahat sila nag-bless. Lahat sila ay kasabwat sa malaking kasinungalingang ito. Nakaramdam ng pandidiri at pagkasuka si Catherine. Habang nagpapakakuba siya sa pagtatrabaho para bayaran ang buwan ng hulog sa 700 milyong pisong mansyon nila sa Forbes Park, para bayaran ang sports car ni Daniel, at para bigyan ng malaking buwan ng allowance ang biyenan niyang si Carla. Lahat pala sila ay nagpaplano ng ikalawang kasal ng asawa niya sa likod niya. Isang patagong kasal. Siyempre, hindi maglalakas loob si Daniel na humingi ng annulment o magpaalam na mag-aasawa ulit. Dahil alam ni Daniel na halos lahat ng malalaking ari-arian nila ay nakapangalan kay Catherine. Ang mansyon sa Forbes Park na nagkakahalaga ng 700 milyon pesos ay binili ni Catherine ilang taon na ang nakararaan gamit ang malaking bonus mula sa kanyang kumpanya. Kahit na nagpumilit si Daniel na ipangalan sa kanilang dalawa ang titulo, si Catherine, na naturuan ng kanyang yumaong ama na maging wais sa pera, ay nanindigang sa pangalan lang niya ito ilalagay. Napilitang pumayag si Daniel sa kondisyong ipapangalan sa kanya ang pinakabagong modelo ng luxury sports car. Pinagbigyan siya ni Catherine. Ngayon, pakiramdam ni Catherine ay napakatanga niya sa lahat ng kabutihang ginawa niya. Walang kwenta ang lahat ng pagmamahal niya. Hindi lang siya trinaydor ng asawa niya, kundi ng buong pamilyang nirespeto at pinakitunguhan niya ng mabuti dahil sa pakikisama at utang na loob. Napakasakit, pero nakapagtataka na walang luhang tumulo mula sa kanyang mga mata. Ang tanging nararamdaman niya ay isang nakakapasong lamig na nagmumula sa matinding galit. Isinara ni Catherine ang Instagram app. Hindi na niya kailangang makakita pa ng iba. Wala na siyang kailangang kumpirmahin. Sapat na ang litrato at mga comments. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang nanginginig niyang mga kamay. Tiningnan niya ang screen ng laptop na nagpapakita ng sent folder niya. Tapos na ang proyekto. Masaya ang kliyente. Nagniningning ang karera niya. Pero wasak ang pamilya niya. Hindi niya hahayaang sirain siya nito. Hindi siya magiging isang mahinang asawa na iiyak na lang sa sulok at magmamakaawa. Masyado siyang naghirap para lang bumagsak ng ganito. Sinamahan at kinunsinti nilang lahat ang kalokohan ni Daniel. Ipinagdiwang nila ang panlolokong ito. Tumayo si Catherine. Makakatikim sila ng ganti. Silang lahat. Hindi na siya maghihintay na bumalik si Daniel mula sa Cebu. Kikilos siya ngayon din. Sa mga galaw na mabilis at kalkulado, kinuha ni Catherine ang kanyang bag. Ang laptop, notebook, wallet, tiningnan siya ng huling katrabahong naiwan, isang dalaga na nagngangalang Mimi. Ma'am Kath, okay lang po ba kayo? Namumutla po kayo. Lumingon si Catherine, at sinubukang ngumiti, pero hindi niya nagawa. Okay lang ako, Mimi. Medyo pagod lang. Maunan ako. Lumabas na siya ng opisina. Desidido ang bawat hakbang niya. Sa elevator pababa ng basement, mabilis na nag-iisip ang utak niya. Hindi niya inisip ang wasak niyang puso. Inisip niya ang mga legal at pinansyal na hakbang na kailangan niyang gawin. Ang lohika niya, na madalas niyang gamitin para ayusin ang problema ng mga kliyente, ay gumagana ngayon para isalba ang sarili niya. Sa loob ng sasakyan niyang nakaparada sa basement, hindi niya muna pinaandar ang makina. Naupo siya sa tahimik na kadiliman. Kailangan niya ng isa pang kumpirmasyon. Hindi sa pamamagitan ng litrato, kundi sa pamamagitan ng boses. Gusto niyang marinig mismo kung paano sila makikipag-usap sa kanya nang walang kaalam-alam. Hinanap ng daliri niya ang contact number ni Carla Estrada. Pinindot niya ang call. 3 beses itong nagring. At narinig niya ang masaya at aroganting boses ni Carla. Oh, Catherine, napatawag ka ng ganitong oras? Nag-overtime ka na naman sa trabaho? Patag. At walang emosyon ang boses ni Catherine. Opo, ma. Nasaan po kayo ngayon? Parang ang ingay diyan. Narinig niya ang mahinang pagtawa sa kabilang linya. Ang tawang iyon, na dati akala ni Catherine ay puno ng pagmamahal, ngayon ay parang isang matinding pang-iinsulto. Ah, ito ba? May family gathering lang kami. May sineselebrate po ba?
Tanong ni Catherine. Celebration para sa kasal ni na Daniel at Andrea? Nagkaroon ng matagal na katahimikan. Na-imagine ni Catherine ang gulat sa mukha ni Carla dahil nalaman agad niya. Pero mabilis ding nagbago ang tono ng biyenan niya. Wala nang pagpapanggap. Ang natira na lang ay ang mapangutya at matapang na boses. Aba, nakita mo na pala ang Instagram namin? Mabuti naman kung ganun. Akala ko ba masyado kang subsob sa trabaho mo, kaya wala kang time sa social media. At least, hindi ko na kailangang mag-explain sa'yo. Nanikip ang dibdib ni Catherine. Totoo nga. Ma, bakit? Paano niyo nagawa sa akin to ng patalikod? Nagawa sa'yo? Tumawa ng malakas si Carla. Ang totoong may kasalanan dito ay ikaw, Catherine Bernardo. Anong naibigay mo sa anak ko sa loob ng 5 taong pagsasama niyo? Hindi ka man lang magkaanak. Hindi mo mabigyan ng apo ang pamilyang to. Kaisa-isang lalaki si Daniel sa pamilya namin. Kailangan niya ng tagapagmana. Kailangan niyang ipagpatuloy ang apelyido namin. Parang patalim na bumaon ang linyang, hindi ka magkaanak. Hindi pa sila kailanman nagpa-medical check-up. Laging tumatanggi si Daniel at sinasabing busy siya. Lagi nilang ibinubunton ang sisi kay Catherine. Dahil sa hiya, kung sakaling si Daniel ang may problema. Pero bakit patagong kasal? Bakit hindi niyo muna ako kinausap ng maayos? Kausapin ka? Para saan? Hindi ka naman papayag. Isa kang makasariling babae, na puro career lang ang alam. Mas mahal mo ang trabaho mo, kesa sa asawa mo. Tingnan mo si Andrea. Mabait. Asawang-asawa ang dating. At higit sa lahat, pwedeng mabuntis. 2 buwan na siyang nagdadalang tao ngayon. Anak ni Daniel yon. Sinabihan ko ang anak ko, na mas mabuting pakasalan na niya, kaysa patuloy silang magkasala. Legal naman to, di ba? Bilang edukadang babae, dapat naiintindihan mo yan. Dapat matuto kang magparaya para sa kaligayahan ng asawa mo. 2 buwang buntis. Ibig sabihin, buwan, o baka taon na ang relasyong ito. Ang mga madalas na business trip ni Daniel ay puro kasinungalingan. At hindi lang ito alam ng biyenan niya, pinlano niya pa ang lahat. Kaya kayo po ang nagplano ng lahat? Halos pabulong na tanong ni Catherine. Siyempre, pagmamalaki ni Carla. Ako ang naghanap kay Andrea para kay Daniel. Isang babaeng alam ang obligasyon bilang asawa. Marunong magsilbi sa asawa at kayang magbigay ng anak. Hindi katulad mo na puro pera lang ang kayang hanapin. Sumuko ka na, Catherine. Tanggapin mo na ang kapalaran mo. Huwag ka nang humadlang sa kaligayahan ng anak ko. Kung tatanggapin mo to ng maluwag sa dibdib, pagpapalain ka pa. Click. Binabaan siya ng telepono ni Carla. Nakatitig lang si Catherine sa madilim na screen ng phone niya. Tahimik. Walang luha. Lumagpas na sa limitasyon ng sakit ang galit niya. Pakiramdam niya'y isa siyang malaking tanga. Sa buong panahong iyon, nirespeto niya si Carla na parang sarili niyang ina. Nagpapadala siya ng malaking pera buwan-buwan, kahit walang tanong-tanong. Binibilhan niya ito ng mga mamahaling regalo tuwing birthday. At ito ang igaganti sa kanya? Itinuturing lang pala siyang isang ATM machine na hindi makapagbigay ng anak. Sige, bulong ni Catherine sa sarili. Kinunsinti niyo siyang lahat. Nagparty kayo sa ibabaw ng kalungkutan ko. Mabilis na nagproseso ang utak niya. Ang mga ari-arian yun ang habol nila. Akala nila, mananahimik lang si Catherine dahil sa hiya at patuloy na tutustusan ang marangya nilang pamumuhay. Akala nila bilang isang mabuting asawang Pilipina. Susunod na lang siya. Nagkakamali sila ng malaki. Naghanap si Catherine ng ibang pangalan sa contacts niya. Tinawagan niya ang kanyang personal na abogado, si attorney Raymond Fortune, isang matapang at sikat na abogado na humahawak ng lahat ng legal na aspeto ng kanyang mga negosyo at ari-arian. Attorney Fortune, pasensya na sa abala ng ganitong oras. Si Catherine to. Ma'am Catherine, ano pong problema? May nangyari ba? Kalmado ang boses ni Attorney Fortune. Kailangan ko ang tulong niyo ngayon din. Matatag ang boses ni Catherine. Gusto kong ibenta ang bahay ko. Ang mansyon sa Forbes Park. Yung bahay na tinitirhan ko ngayon. Narinig niyang napasinghap sa gulat ang abogado sa kabilang linya. Ma'am Catherine, tinutukoy niyo ba yung 700 million pesos na mansyon? Bakit biglaan? May matindi bang problema? May napaka-urgent na problema. Kailangan ko itong maibenta ngayong gabi. Wala akong pakialam kung medyo bumaba ang presyo. Ang mahalaga, maibenta ito ngayong gabi, o bukas ng umaga man lang,
ang bayad ay dapat pumasok sa isang bagong personal account na nakapangalan lang sa akin. Gumawa kayo ng bagong bank account na walang kinalaman sa anumang joint account namin ng asawa ko. Professional si Attorney Fortune. Hindi na siya nagtanong tungkol sa personal na issue ng kliyente niya. Naramdaman niya ang diin sa boses ni Catherine. Saktong-sakto, Ma'am Catherine, isa sa mga kliyente ko, isang real estate tycoon, si Mr. Manny Villar. Matagal nang naghahanap ng property sa Forbes Park. Nagbigay siya ng offer noon, pero tinanggihan niyo. Sigurado akong gusto pa rin niya yan. Kokontakin ko siya ngayon din. Sanay siyang gumawa ng mabilisang transaksyon. Ang lahat ng dokumento at titulo ay nasa opisina ko. 100% nakapangalan sa inyo. Perfect, sabi ni Catherine. Pakiasikaso na po ang lahat ng papeles. Kung kailangan ng pirma ko, pupunta ako sa opisina niyo ngayon din. At isa pa, attorney. Sige po, ano yon? Ihanda niyo na ang annulment papers namin ng asawa kong si Daniel Padilla. Ilagay niyo ang pinakamabibigat na grounds na pwedeng ilagay, pero wag niyo munang i-file. Hintayin niyo ang utos ko. Naiintindihan ko, Ma'am Catherine. Ihahanda ko ang lahat. Mag-ingat po kayo sa pagpunta rito. Ibinaba ni Catherine ang tawag. Pinaandar niya ang makina ng sasakyan. Hindi na siya babalik sa ₱100,000,000 mansyon na yon. Hindi na niya yun bahay. Isa na lang yung asset na kailangang i-liquidate. Sa hotel na siya matutulog ngayong gabi habang hinihintay ang pagpasok ng pera at pagpaplanuhan ang susunod niyang hakbang. Tinapakan niya ang silinyador. Mabilis na bumiyahe ang sasakyan niya sa trapiko ng BGC. Sa isip niya, unti-unting nabubuo ang isang malamig at detalyadong plano ng paghihiganti. Kung gusto nila ng party, bibigyan sila ni Catherine ng isang wedding gift na hinding-hindi nila makakalimutan habang buhay. Hindi na umuwi si Catherine ng gabing iyon. Dumiretso siya sa Shangri-La Hotel na hindi kalayuan sa opisina ng abogado niya. Nag-book siya ng suite para sa 3 araw gamit ang kanyang personal credit card at nag-check-in gamit ang kanyang maiden name. Pagkaiwan ng bag, dumiretso siya sa opisina ni Attorney Fortune na pumayag na makipagkita sa kanya ng ganung oras. Tiningnan siya ng abogado na may halong pag-aalala, pero profesional na pagtingin. Hindi na ito nagtanong ng marami. Inilapag lang nito ang mga inisyal na dokumento. Ito po ang special power of attorney para maibenta natin, Ma'am Catherine. Gamit ito, pwede na nating simulan ang negosasyon bukas ng umaga kay Mr. Villar. Paliwanag ng abogado. Nakontak ko na po siya. Interesado siya. At pumayag siyang makipag-meeting bukas ng umaga. Hindi niya gusto ang nag-aaksaya ng oras. Mabuti, matipid na sagot ni Catherine. Desidido ang boses niya. Pinirmahan niya ang mga dokumento nang walang pag-aalinlangan. Pakiasikaso po ito ng pinakamabilis na paraan. Attorney, gusto kong maklose ang deal. Bukas na bukas din. Gagawin ko po ang lahat, ma'am. Bukas ng umaga. Handa na rin ang bago niyong bank account na nakapangalan lang sa inyo, hiwalay sa kahit anong joint account. Ang draft ng annulment petition ay hinahanda na rin ng team ko. Tumango si Catherine. Salamat, attorney. Kailangan ko lang dumaan sa bahay saglit. May mga importanteng dokumento akong kailangang kunin mismo. Gusto niyo po bang samahan ko kayo o magpadala ako ng tao? Alok ni Attorney Fortune. Umiling si Catherine. Hindi na kailangan. Kaya ko na. Tumag-isa. Nakapangalan pa rin sa akin ang bahay. Legal kong karapatan ang pumasok doon. Pagkaalis sa opisina ng abogado, nagmaneho si Catherine papunta sa Forbes Park. Ang nakakabighaning mansyon, na nagkakahalaga ng ₱700,000,000 ay nakatayo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Maganda itong tingnan, pero malamig at banyaga na ang pakiramdam para sa kanya. Ito na ang huling beses na tatapak siya rito. Ipinark niya ang sasakyan sa garahe, katabi ng luxury sports car ni Daniel. Kay Daniel, ngumiti ng mapakla si Catherine. Siya ang bumili niyan. Ginamit niya ang duplicate key para pumasok. Madilim at tahimik ang bahay. Umuwi na ang mga kasambahay kaninang hapon. Hindi na binuksan ni Catherine ang main light. Gamit lang ang flashlight ng phone niya, dumiretso siya sa kanyang study room. Ito ang kanyang teritoryo. Ang lugar kung saan siya nagpapagod at nag-o-overtime para kitain ang perang nilulustay ni Daniel at ng pamilya nito. Sa likod ng isang malaking abstract painting sa pader, ay may isang vault. Alam ni Daniel na may vault doon, pero hindi niya alam ang combination. Akala niya ay anniversary nila ang password.
Pinalitan ito ni Catherine 6 na buwan na ang nakararaan. Nang minsang magbiro si Daniel na gusto niyang hiramin ang titulo ng bahay para isangla bilang puhunan sa panibagong negosyo. Negosyong hindi naman nagkatotoo. Pinindot ni Catherine ang bagong number combination. Ang birthday ng yumaong tatay niya. Bumukas ang vault na may kasamang mahinang click. Sa loob, maayos ang lahat. Huminga ng malalim si Catherine. Ito ang bunga ng dugo at pawis niya. Inilabas niya ang mga dokumento isa-isa. Una, ang titulo ng bahay na ito. Binuksan niya. Owner, Catherine Bernardo. Pangalan lang niya. Nagpasalamat siya sa lumang payo ng kanyang ama. Anak, huwag mong ihahalo ang malalaking ari-arian mo sa bulag na pag-ibig. Pangalawa, ang mga rehistro at OR, CR ng mga sasakyan. Ang luxury sedan na araw-araw niyang ginagamit ay nakapangalan sa kanya. Ang pampamilyang SUV na madalas gamitin ng biyenan niyang si Carla kapag bumibisita ay nakapangalan din kay Catherine. At ang papeles ng sports car ni Daniel. Napangisi si Catherine. Proud na proud pa naman si Daniel sa kotseng yon. Pinagmamayabang niya ito sa mga kaibigan niya na parang siya mismo ang nagpakahirap bumili. Pero masyadong wais si Catherine. Binili ang kotse gamit ang pangalan ng kumpanya ni Catherine bilang company car para sa kanya, ang direktor. Nabigyan lang ng pribilehiyo si Daniel na gamitin ito. Ligtas ang mga papeles sa kamay ni Catherine. Pangatlo, ang mga titulo ng 2 commercial space sa BGC. Parehong personal na investment ni Catherine at nakapangalan sa kanya. Pang-apat, ang folder na naglalaman ng kanyang stock portfolio at mutual funds. Lahat ng accounts ay personal. Binuksan, bago pa man siya ikasal. Doble-doble na ang halaga nito ngayon. Mabilis siyang nag-compute sa isip niya. Hindi naman maliit ang sweldo ni Daniel bilang ops director, pero wala yun kumpara sa kinikita niya. Ang sweldo ni Daniel ay napupunta lang sa pagpapapogi niya, sa paglalaro ng golf, sa pagmomodify ng sports car, na hindi naman sa kanya, panlilibre sa mga tropa, at syempre, ang buwan ng sustento para kay Carla at sa mga kapatid niya. Tinatayang 18% hanggang 90% ng kabuuang yaman na tinatamasa nila ngayon ay galing purong-puro sa pawis at talino ni Catherine. At legal speaking, halos lahat ay nakapangalan sa kanya. Masyadong tamad at ma-pride si Daniel para pakialaman ang mga boring na papeles. Gusto lang nitong gumamit, magpakasarap, at magyabang. Akmang isasara na sana ni Catherine ang vault, nang mapansin niya ang isang bagong kulay asul na folder sa pinakalikod. Hindi sa kanya ang folder na yon. Wala siyang inilagay na ganung dokumento doon. Kinuha niya ang folder. Walang label sa harap. Pagkabukas niya nito, parang tumigil sa pagtibok ang puso niya. Isa itong life insurance policy. Binasa niya ito ng dahan-dahan. Insured, Catherine Bernardo. Sum insured, 400 milyong piso. Date of issue, 3 buwan na ang nakararaan. 3 buwan na ang nakararaan noong sigurado na sigurong buntis si Andrea. Isip-isip ni Catherine. At pagkatapos, nabasa niya ang pinakamahalagang bahagi, ang pangalan ng beneficiary. Biglang nanginig ang buong pagkatao niya. Nakasaad doon ang pangalan ni Andrea Brillantes. At sa ilalim nito ay may description na, future spouse. Napasinghap si Catherine. Parang naging yelo ang dumadaloy na dugo sa katawan niya. Hindi na ito simpleng pambabae lang. Hindi na ito simpleng patagong kasal o paghahabol sa pera. Isa itong planong pagpatay. Hindi lang yaman niya ang habol nila. Gusto nilang kunin ang yaman, at ang buhay niya ng sabay. Kung mamatay si Catherine, ang 400 milyong piso ay mapupunta kay Andrea, ang future spouse. Ang patagong kasal ay simula pa lang. Ang pagbubuntis ni Andrea ang naging trigger. Ang mga sinabi ng biyenan niya kanina. Hindi ka man lang magkaanak. Biglang nagkaroon ng napakasamang kahulugan. Baka hindi lang yun insulto, kundi isang katwiran kung bakit nararapat lang siyang iligpit. Napaupo si Catherine sa malamig na sahig ng study room. Ang sakit ng pagtataksil ay nauwi sa isang matinding takot, na mabilis ding nauwi sa nakamamatay na galit. Gusto siyang patayin. Ang lalaking mahal niya, si Daniel, ang lalaking katabi niyang matulog, ay nagpaplano ng kamatayan niya, kasama ng kabit nito. Hinding-hindi niya ibibigay sa kanila ang pagkakataong iyon. Gamit ang panginginig ng mga kamay, isinilid ni Catherine ang insurance policy sa bag niya. Ebidensya ito. Tumayo siya at kumuha ng maliit na duffel bag mula sa cabinet. Wala nang oras para magdrama sa pag-eempake. Kinuha lang niya ang mga kailangan. Laptop para sa trabaho. Lahat ng dokumento ng mga ari-arian niya.
ilang pares ng pamalit na damit, at personal hygiene kits. Nahagip ng paningin niya ang wedding photo nilang dalawa ni Daniel sa ibabaw ng desk. Nakangiti ng malapad si Daniel. Si Catherine naman ay mukhang sobrang inosente, masaya, at punong-puno ng pag-ibig. Kinuha niya ang litrato mula sa frame, at tinitigan ang mukha ni Daniel. Ang lalaking ito ay gustong mamatay siya. Sa isang mabilis na galaw, pinunit niya ang litrato sa gitna. Pinunit niya ng pinunit. Itinapon niya ang mga piraso sa basurahan at iniwan ang walang laman na frame sa desk. Pinatay ni Catherine ang ilaw at nilock ang study room. Lumabas siya ng bahay. Dumaan siya sa marangyang sala, sa modernong kusina, kung saan madalas niyang ipagluto si Daniel ng paborito nitong adobo. Hindi na siya lumingon pa. Sumakay siya ng kotse, nilock ang gate mula sa labas, at umalis. Ang 70 milyong pisong mansyon ay isa na lang property na magbabago na ng may-ari, at siya ay hindi na isang nilokong asawa. Isa siyang babaeng nakikipaglaban para sa buhay niya. Hindi nakatulog si Catherine. Buong gabi siyang gising sa marangya ngunit tahimik na kwarto ng hotel. Nag-isip siya ng malalim, naghahanap ng lakas at talino. Nakapatong sa mesa ang life insurance policy. Sa tuwing makikita niya ang asul na folder na yon, nawawala ang kahit anong natitirang lungkot o pag-aalinlangan, at napapalitan ng bakal na determinasyon. Hindi na ito tungkol lang sa annulment, isa na itong kriminal na kaso. 8:00 ng umaga, nang tumunog ang phone niya, si Attorney Fortune. Ma'am Catherine, good news. Pumayag na 100% si Mr. Villar. Magkikita tayo sa opisina ko ng 10:00 ng umaga. Kasama niya ang notaryo at legal team niya. Gusto niyo bang tapusin ang deal ngayong araw gaya ng ni-request niyo? Opo, attorney. Pupunta ako dyan ng 10:00. Maraming salamat, sagot ni Catherine. Kalmado at kontrolado ang boses niya. Nag-ayos siya. Pinili niya ang pinakamaganda niyang business suit, isang itim na blazer, puting polo, at eleganteng dark gray na scarf. Naglagay siya ng light makeup para itago ang puyat. Ang imaheng nakita niya sa salamin ay hindi ang nasaktang si Catherine. Ito ang malamig at matapang na CEO Catherine. 5 minuto bago mag-10:00, dumating siya sa opisina ni Attorney Fortune. Naghihintay na si Mr. Villar, isang kagalang-galang na negosyanteng nasa edad 50s. May kasama itong 2 abogado at isang notary public. Mabilis at diretsahan ang naging meeting. Ma'am Catherine, nakakalungkot na kailangan mong ibenta ang bahay mo ng ganito kabilis, sabi ni Mr. Villar sa malalim na boses. Pero hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Matagal ko nang pinupuntirya ang ganyang property sa Forbes Park. Sabi ni Attorney Fortune. Nagmamadali ka raw. Ako rin. Hindi na ako tatawad. 700 million pesos. Payag ako. Na-check na ng team ko ang mga dokumento kaninang umaga. Malinis ang titulo at pangalan mo lang ang nakalagay. Babayaran ko ito ng buo ngayon din via immediate wire transfer, sa kondisyong pipirmahan natin ang deed of sale bago mag-2:00 ng hapon ngayon para ma-i-register agad. Tumango si Catherine. Deal, Mr. Villar. Nagpapasalamat ako sa bilis niyong kausap. Ituloy na natin. Sa sumunod na 2 oras, napuno ang meeting room ng tunog ng mga papel at legal na usapan ng mga abogado. Nakaupo lang ng tahimik si Catherine habang binabasa ang bawat linya ng kontrata ng maigi. Nakatutok siya. Pagsapit ng 1:00 ng hapon, handa na ang lahat ng papeles. Sa harap ng notaryo, pinirmahan ni Catherine ang deed of absolute sale. Hindi man lang nanginig ang kamay niya. Habang dumudulas ang ballpen sa papel, hindi siya nakaramdam ng panghihinayang. Nakaramdam siya ng kalayaan. Nakawala na siya sa isang mabigat na dalahin, isang bahay na puno ng peking alaala at masasamang plano. Paglipas ng 30 minuto, nasa private banking center na silang lahat. Ginawa na ng team ni Mr. Villar ang wire transfer ng 700 milyong piso. Ibinigay ni Catherine ang account number ng bago niyang bank account. Nakaka-open lang ni Attorney Fortune kaninang umaga isang account na walang ideya si Daniel. Bandang 1:45 p.m., tumunog ang phone ni Catherine. Message mula sa bangko. Transaction, successful. 700,000. 7.00 PHP has been credited to your account. Ipinakita ni Catherine ang notification kina Attorney Fortune at Mr. Villar. Ngumiti si Mr. Villar. It's a pleasure doing business with you, Ma'am Catherine. Kukunin na ng team ko ang susi mamayang hapon, ayon sa pinag-usapan natin. Sige po, sabi ni Catherine. Nakuha na niya ang mga personal na gamit niya. Wala na siyang pakialam sa mga natirang gamit sa bahay.
Pagkaalis ni na Mr. Villar, hindi muna umalis si Catherine sa bangko. Kinausap niya ang branch manager sa tulong ni Attorney Fortune. May kailangan pa po akong asikasuhin, sabi ni Catherine sa manager. Una, binuksan niya ang kanyang mobile banking app. Nag-login siya sa joint account nila ni Daniel. Ito ang account na nilalagyan niya ng pondo tuwing katapusan para sa gastusin sa bahay, bills, at allowance ni Daniel. May natitira pa itong nasa 8 milyong piso, pinindot ni Catherine ang transfer. Nilipat niya ang buong pera hanggang sa kahuli-hulihang sentimo papunta sa bago niyang account. Simot na simot ang joint account. Available balance, 0.00 PHP. Pangalawa, tiningnan niya ang manager. Ako po ang principal card holder ng credit card ko. May 2 supplementary cards na nakapangalan kay Mr. Daniel Padilla. Paki-cancel po permanently ang 2 supplementary cards na yon, effective immediately. Pwede po bang malaman ang dahilan, ma'am? Magalang na tanong ng manager. Nawala ko po, yung mga cards. Natatakot po akong magamit ng iba. Mabilis na palusot ni Catherine. Tumango ang manager. Understood, ma'am. Ipoproseso ko na po agad. Makalipas ang 5 minuto. Done na po, ma'am. Ang 2 cards na nakapangalan kay Mr. Daniel Padilla ay deactivated na. Perfect. Nakaramdam ng ginhawa si Catherine. Putol na ang daloy ng pera. Nabenta na ang bahay. Ligtas na ang pera sa bago niyang account. Bumalik siya sa hotel room ng hapong iyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 araw, nakahinga siya ng maluwag. Nag-order siya ng late lunch via room service. Kumain siya ng mabagal, ninanamnam ang masarap na pagkain. Pagsapit ng hapon, naupo siya sa sofa, habang nakatingin sa view ng Manila skyline mula sa bintana. Gumana ang plano niya, o at least ang unang phase. Tapos, nag-vibrate ang phone niya. WhatsApp message mula kay Daniel. Ang profile picture niya ay silang 2 pa rin. Nakakatawa. Unang message. Mahal, nasaan ka? Tumawag ako sa bahay. Walang sumasagot. Tinitigan ni Catherine ang message. Nasa business trip daw siya sa Cebu. Napakasinungaling. Ilang segundo pa, pumasok ang pangalawang message. Mahal, ang weird. Bibilhan sana kita ng bagong bag dito sa airport, kaso na-decline yung card. Malaki pa naman yung limit natin ah. May problema ba sa bangko? Bibilhan ng bagong bag. Napatawa si Catherine. Isang malamig at walang kwentang tawa. Alam na alam niya. Ang linyahang to, siguradong bibilhan niya ng bag si Andrea. Hinayaan ni Catherine na naka-unread ang message sa loob ng 10 minuto para kabahan si Daniel. Nag-text ulit si Daniel. Mahal, nabasa mo ba? Bakit hindi ka nagre-reply? Seryoso. Na-decline yung card. Nakakahiya sa cashier. Sa wakas, nag-reply si Catherine. Mabilis na nag-type ang mga daliri niya. Baka na-max out lang natin ang limit. Mahal. Mabilis na nag-reply si Daniel. Imposible. Kakabayad mo lang nun, di ba? Paki-check naman sa app mo. Kailangan ko talaga. Ngumiti si Catherine. Tinip niya ang huling mensahe para sa lalaking yon. Umuwi ka na agad, mahal. May inihanda akong malaking surprise para sa'yo. Isang surprise para sa inyo ni Andrea. Sinend niya ang message nang hindi na naghihintay ng reply. Agad niyang binlock ang number ni Daniel. Binlock din niya ang number ni Carla at ng lahat ng pamilya ni Daniel na kilala niya. Wala nang usap-usap. Aksyon na lang. Ang second phase ng plano ay mag-uumpisa bukas. Ang bawiin ang kontrol sa subsidiary company niya at kolektahin ang mga ebidensya ng pagnanakaw ng pondo ng kumpanya na matagal na niyang pinaghihinalaan. Kakasimula pa lang ng laro. Kinabukasan, Biyernes ng umaga. Nagising si Catherine sa hotel room nang malinaw ang pag-iisip. Hindi na siya biktima. Isa na siyang general na nagpaplano ng gyera. Pagkatapos magnilay-nilay at mag-almusal, nagbihis siya. Hindi niya suot ang usual na blazer para sa mga kliyente. Nagsuot siya ng mas komportable, pero boss na boss ang dating. Kailangan niyang pumunta sa opisina ng subsidiary company niya, kung saan nagtatrabaho si Daniel. Isang kumpanya na hindi alam ng maraming tao na pagmamay-ari niya. Ang kumpanyang iyon, isang design at construction firm, ay sinadya niyang itayo 3 taon na ang nakararaan. Inilagay niya si Daniel bilang operations director. Binigyan ng malaking sweldo at posisyon. Iyon ang malaking pagkakamali niya. Gusto lang naman niyang maging proud si Daniel sa sarili nito,
para hindi masagasaan ang ego at hiya nito bilang lalaki, at hindi maramdaman na nasa anino lang siya ng asawa niya. Binigyan niya ng entablado si Daniel, pero ginamit lang nito iyon para saksakin siya patalikod. Sinadya ni Catherine na hindi ilagay ang sarili niya bilang CEO ng kumpanya. Nakapangalan siya sa SEC registration bilang majority shareholder, hawak ang 90% ng shares. Pero ang itinalaga niyang CEO ay si Mr. Santos, isang matagal na niyang pinagkakatiwalaan. Si Mr. Santos ang humahawak sa mga admin tasks, habang si Daniel ang nagpapatakbo ng operasyon araw-araw. At ang nakatoka sa pananalapi ay si Mr. Chua, isang veteranong accountant na 100% loyal kay Catherine. Hindi muna tumawag si Catherine kay Mr. Chua. Nagdesisyon siyang pumunta mismo doon. Kailangan ng element of surprise. Dumating siya sa lobby ng modernong opisina bandang 9:00 ng umaga. Tiningnan siya ng batang receptionist. "Good morning po. Ano pong kailangan nila? May appointment po ba kayo?" "Gusto kong makausap si Mr. Chua. Sabihin mo nandito si Catherine." "Sorry po, Ma'am Catherine, pero may appointment po ba?" Ngumiti ng tipid si Catherine. "Sabihin mo si Catherine Bernardo. Urgent kamo." Maiintindihan niya yon. Nag-aalangang tumawag ang receptionist. Ilang segundo pa, nanlaki ang mga mata nito. Opo, Mr. Chua. "Ma'am, pwede na po kayong dumiretso sa 5th floor. Hihintayin po kayo ni Mr. Chua sa tapat ng elevator." At ganoon nga ang nangyari. Pagkabukas ng elevator sa 5th floor, nandoon na si Mr. Chua, putlang-putla, at mukhang kinakabahan. Isa siyang metikulosong lalaki na nasa 40s. "Ma'am Catherine, anong ginagawa niyo rito? May problema po ba?" "May malaking problema, Mr. Chua, at kailangan ko ng tulong mo," sabi ni Catherine, habang naglalakad papasok. "Ilock mo ang pinto ng opisina mo, ngayon din." Sa loob ng maayos na opisina ng finance director, naupo si Catherine sa harap ni Mr. Chua. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy. "Mr. Chua, pasensya na sa biglaang pagbisita. Kailangan kong ilabas mo lahat ng financial records ni Mr. Daniel Padilla sa nakalipas na 6 na buwan. Lahat ng expenses niya, lahat ng cash advances, lahat ng pinirmahan niyang resibo ngayon din." Lalo pang nangasim ang mukha ni Mr. Chua. Alam niyang hindi ito biro. "Opo, ma'am. Ngayon din po." Agad siyang humarap sa computer niya. Mabilis na nag-type ang mga daliri niya. "May hinahanap po ba kayong specific na gastusin, ma'am?" "Lahat. Mula sa travel expenses, pa-VIP sa mga kliyente, hanggang sa mga binabayaran yung mga bagong suppliers." Sinimulang buksan ni Mr. Chua ang mga files isa-isa. "Ito po, ma'am. Maraming biyahe si Mr. Padilla. Yung business trip niya sa Cebu 3 araw na ang nakararaan plane tickets, 5-star hotel, client representation allowance." "Teka," putol ni Catherine. "Yung biyahe sa Cebu. Gusto kong makita ang detalye." Binuksan ni Mr. Chua ang attachments. Totoo nga. Plane tickets, hotel resibo, lahat ay ibinawas sa pondo ng kumpanya. "Ito po ang report, ma'am," sabi ni Mr. Chua. Inilabas ni Catherine ang phone niya at binuksan ang WhatsApp chat nila ni Daniel, sabay pakita kay Mr. Chua. "Pakibasa nito." Binasa ni Mr. Chua ang text ni Daniel noong 1 buwan. "Mahal, padala ka naman ng 120,000 pesos. May urgent business trip ako sa Cebu, at gipit ang budget ng kumpanya natin ngayon. Ako muna mag-aabono." Pinakita rin ni Catherine ang screenshot ng bank transfer niya na 120,000 pesos mula sa personal account niya papunta sa account ni Daniel. "Na-transfer ko sa kanya ang pera," malamig na sabi ni Catherine. "Tapos ito, binayaran din pala ng kumpanya? Ano to, Mr. Chua?" Napalunok si Mr. Chua. Ito po ay double billing. Pagnanakaw po ito sa kumpanya, ma'am." "Simula pa lang yan," sabi ni Catherine. "Maghanap ka pa sa mga suppliers. Mga bagong suppliers na may malalaking irregular payments." Nag-scroll si Mr. Chua sa screen. Tumigil siya sa isang pangalan. "Ito po, ma'am. Andrea Designs Consulting. Mga bayad po para sa design consulting services." Ang nakakapagtaka, sa huling 6 na buwan lang po sila lumitaw, pero napakalaki ng binabayaran natin. Buwan-buwan po humihingi si Mr. Padilla ng check na nasa 1 hanggang 2 milyon pesos. Ang total po, Diyos ko. Ang total po ay umabot na ng 20 milyong piso, ma'am.
Sino po ba ang may-ari nito? At nasaan ang mga kontrata at output ng trabaho? Mukhang nalilito si Mr. Chua. Yan po ang problema, ma'am. Sabi po lagi ni Mr. Padilla. Special supplier daw po yan. At siya na ang bahala sa kontrata. Palaging ura-urada ang request. At kapag napirmahan na niya ang approval, inuutos niya sa akin na ilabas agad ang pera. Para daw po sa isang secret project. Secret project, pang-aasar na tawa ni Catherine. Agad niyang tinawagan si Attorney Fortune. Attorney, kailangan kong ipa-background check ang kumpanyang Andrea Designs Consulting. Isa-send ko ang team. Kailangan ko ang pangalan ng nagmamay-ari nito ngayon din. Habang hinihintay ang tawag, nag-utos ulit si Catherine kay Mr. Chua. Maghanap ka pa sa mga representation expenses. Panlilibre sa mga kliyente. Binuksan ni Mr. Chua ang records ng company credit card na hawak ni Daniel. Lumobo ng sobra ang gastos. Mga mamahaling restaurant, luxury boutiques, at jewelry store. Ito po, ma'am, pagbili ng diamond necklace. 200,000 pesos. Sa description nakalagay, gift for client ex's wife. Tumawa si Catherine, isang napakapait na tawa. Naalala niya noong 3 buwan na ang nakararaan. Umuwi si Daniel na nagrereklamo kung gaano kahirap suyuin si client X. Wala namang natanggap na diamond necklace si Catherine kailanman. Tumunog ang phone niya. Si Attorney Fortune. May data na ako, Ma'am Catherine. Narehistro ang Andrea Designs Consulting 3 buwan na ang nakararaan. Ang address ay isang bakanting lote. Mukhang ghost company ito. At ang may-ari at direktor ay si Andrea Brillantes. Andrea, bulong ni Catherine. Opo ma'am, si Andrea Brillantes. Nakapangalan din sa kanya ang bank account ng kumpanya. Pinatay ni Catherine ang tawag. Tiningnan niya si Mr. Chua. Mr. Chua, ang 20 milyong pisong yon ay napunta sa personal na account ng kabit ng asawa ko. Nanlaki ang mga mata ni Mr. Chua. Namula siya sa galit. Pakiramdam niya na gamit siya. Ang kapal ng mukha. Niloko niya ko ng buong buo. Hindi lang ikaw. Pati ako. Sabi ni Catherine. Ngayon, i-compute natin. 20 milyon para kay Andrea. Double billing sa mga travel. I-estimate natin ng 3 milyon sa loob ng 6 na buwan. Personal shopping gamit ang company card. Sabihin nating 500,000 pesos. Total of 23.5 million pesos. Isa itong malinaw na kaso ng qualified theft at estafa. Tumayo si Catherine. Mr. Chua, iprint mo lahat ng ebidensyang to. Ang mga bank transfers, mga pekeng invoices ng Andrea Designs, kopya ng credit card statements, at mga SEC registration ni Andrea Brillantes. Gusto ko ng isang kumpleto at makapal na dossier. Opo, ma'am. Ihahanda ko po ngayon din, sagot ni Mr. Chua. Mabilis ang mga galaw niya. At isa pa, dagdag ni Catherine. Nagtatrabaho dito si Andrea Brillantes, tama? Tumango si Mr. Chua. Opo, ma'am. Nasa marketing department. 6 na buwan pa lang siya dito. Si Mr. Padilla mismo ang nag-hire sa kanya. Eksakto, sabi ni Catherine. I-draft mo ang termination letters para kina Daniel Padilla at Andrea Brillantes, ngayon din. Ang dahilan ng dismissal ay gross misconduct, malversation of funds, at matinding paglabag sa company ethics at immorality. Maliwanag, Ma'am Catherine. Makakarating po sa mesa niyo bago mag-lunch. Makalipas ang 1 oras, lumabas si Catherine sa opisina. Hindi siya bumalik sa hotel. Dumiretso siya sa opisina ni Attorney Fortune. Dala niya ang makapal na dossier ng ebidensya ng pandarambong. Inabot niya ito sa abogado. Ito na po, sabi ni Catherine. Ready na ang balot ng wedding gift ko. Kriminal na ebidensya na to. Hindi lang annulment ang gusto ko. Gusto ko silang mabulok sa kulungan. Kinuha ni Attorney Fortune ang dossier. Binuklat niya ito. Nanlaki ang mga mata niya. Ito ay, grabe to, Ma'am Catherine. Hindi na ito simpleng civil case. Malinaw na kaso ito ng qualified theft o estafa. Walang piyansa ito at mabigat ang parusa. Alam ko, sabi ni Catherine. Ngayon, kailangan na lang nating maghintay na umuwi ang mga daga. Nang gabing iyon, nagpadala ng text si Catherine sa bagong may-ari ng bahay, si Mr. Villar. Mr. Villar, magandang gabi. Para sa inyong kaalaman, baka may mga hindi inaasahang bisita na dumating sa bahay bukas ng tanghali. Hindi pa nila alam na naibenta na ito. Pakisabihan na lang po ang mga security guards na huwag silang papasukin.
Wala na silang karapatan dyan. Mabilis na nag-reply si Mr. Villar. Ako nang bahala, Ma'am Catherine. Huwag kayong mag-alala. Ibinaba ni Catherine ang phone niya. Naibenta na niya ang bahay, naselyuhan ng 700 milyong piso, na-block ang mga credit cards, at nakakolekta ng ebidensya para sa pagnanakaw ng 23.5 milyon. Nasa kanya rin ang life insurance policy na 400 milyong piso bilang ebidensya ng planong pagpatay sa kanya. Naka-gift wrap na ng maayos ang regalo. Hihintayin na lang niyang kunin yon nina Daniel at Andrea. Kinabukasan, Sabado ng tanghali. Sobrang init ng panahon sa Maynila. Isang taxi ang huminto sa tapat ng malaking gate ng mansyon sa Forbes Park. Bumukas ang pinto sa likod. Naunang bumaba si Daniel. Nakasimangot at mukhang losyang. Ibinagsak niya ang pinto ng taxi. Nahihirapang bumaba si Andrea. Hila-hila ang malaking maleta habang nagrereklamo. Babe, ang init naman. Bakit ba hindi man lang tayo sinundo ng personal driver mo? Inis na sabi ni Andrea. Gusot-gusot ang suot niyang mamahaling damit. Anong klaseng honeymoon ba to? Pag-uwi natin sasalubungin pa tayo ng ganitong init. Tumahimik ka nga. Singhal ni Daniel. Sumasakit ang ulo ko. Wala sa mood si Daniel. Ang plano nilang honeymoon yung 3 araw sa Palawan kasama si Andrea, na pinalabas niyang business trip sa Cebu ay naging isang malaking sakuna noong huling araw. Na-decline ang company card nang subukan niyang bayaran ang hotel. Pati ang personal credit card niya, na laging binabayaran ni Catherine, ay na-decline din. Halos maubos ang cash sa wallet niya, at maging ang ipon ni Andrea, para lang makapag-check out. Napilitan silang mag-taxi mula airport, dahil wala ang usual service nila. Sobrang nakakahiya yon. At ang asawa niyang si Catherine, ang weird ng inaasal. Nagpadala ng message tungkol sa isang surprise, tapos hindi na makontakt. Nakablock din ang number ng mama niyang si Carla. Napabuntong hininga si Daniel. Malamang, simpleng away mag-asawa lang to. Lilipas din to kapag nakauwi na sila. Inihanda na niya ang sarili, sa paghaharap nila ni Catherine. Plano niyang sabihin, wala akong choice, Kath. Buntis si Andrea. Intindihin mo na lang. Tutal hindi mo naman ako mabigyan ng anak. Naglakad siya palapit sa gate at kinuha ang remote mula sa bulsa. Pinindot niya ang button. Click. Walang nangyari. Nakasara pa rin ng mahigpit ang gate. Pinindot niya ulit ng ilang beses. Wala pa rin. Buwisit. Sira yata tong remote. Mura ni Daniel. Sinipa niya ang bakal na gate. Guard. Buksan niyo yung gate. Sigaw niya. Sumisilong si Andrea sa anino ng maliit na puno. Pinapaypayan ang mukha gamit ang kamay. Babe. Ano ba? Ang tagal naman. Ayoko dito sa labas. May mga sasakyang dumadaan. Nakakahiya oh. Naglakad si Daniel papunta sa guardhouse, pero nagulat siya. Ang nakabantay ay hindi si Kuya Roldan, na lagi niyang inuutusan. Isang bagong tao ito, matipuno at walang emosyon ang mukha. Buksan mo yung gate. Sira yung remote. Utos ni Daniel na may halong yabang. Tumayo ang guard. Sorry, sir. Sino pong hinahanap niyo? Tinitigan siya ng masama ni Daniel. Sinong hinahanap ko? Bahay ko to. Ikaw ba yung bagong guard? Buksan mo yung gate. Sorry po, sir. Ulit ng guard. Matatag ang boses nito. Ang bahay na ito ay pagmamay-ari na ni Mr. Villar. Kahapon po na turnover ng buo. Wala po kayo sa guest list. Nanlamig si Daniel. Mr. Villar. Sinong Mr. Villar? Bahay ko to. Bahay namin to ni Catherine Bernardo. Huwag mo kong pinagloloko. Sumusunod lang po ako sa utos, sir. Ang bahay po na ito ay ibinenta ng dating may-ari na si Ma'am Catherine Bernardo. Si Mr. Villar na po ang may-ari ngayon. Umalis na po kayo bago pa ako tumawag ng pulis. Ibinenta? Tumaas ang boses ni Daniel. Imposible. Kasinungalingan yan. Hindi ibibenta ni Catherine ang bahay. Nang walang permiso ko. Babe. Narinig yun ni Andrea at agad na tumakbo palapit. Binitiwan niya ang maleta. Anong ibig sabihin mong naibenta na, babe? Bahay natin to, di ba? Sabi mo bahay mo to. Nataranta si Daniel, at pinalo ang bakal na gate gamit ang mga kamay niya. Catherine. Catherine Bernardo, lumabas ka. Huwag kang magbiro ng ganito, Catherine. Lumabas ka. Bumukas ang maliit na pinto ng main gate. Pero hindi si Catherine ang lumabas. Isang formal na lalaki, mukhang personal assistant, ang lumapit.
Tiningnan nito sina Daniel at Andrea nang may pagkasuklam. Ano po bang gulo ito? Tanong niya. Sino ka? Nasaan ang asawa ko? Si Catherine. Sigaw ni Daniel. Ako po ang assistant ni Mr. Villar. Ang bagong may-ari ng bahay na ito, sagot ng lalaki. Ibinigay na po ni Ma'am Catherine Bernardo ang mga susi kahapon pa. Walang laman ang bahay. Sino ba kayo? Kapag hindi kayo umalis, ipapapulis ko kayo for trespassing. Sinungaling. Kalokohan yan. Nawawala na sa katinuan si Daniel. Sinubukang akyatin ang gate, pero agad siyang pinigilan ng guard. Bumagsak si Andrea sa mainit na aspalto. Hulas na ang makeup niya dahil sa pawis at mga luhang nagsisimulang tumulo. Babe, totoo bang naibenta na? Paano yan? Saan na tayo titira? Nagsinungaling ka sa akin, babe. Sabi mo mayaman ka. Sabi mo magiging reyna ako dito. Manloloko ka pala. Tumahimik ka nga. Sigaw ni Daniel na frustrated na frustrated. Saktong-sakto. Isang grand van ang huminto sa likod ng taxi nila. Bumukas ang mga pinto. Bumaba sina Carla Estrada, ang hipag niya, at ilang mga tito ni Daniel. Masasaya pa sana ang mga mukha nila. Ang balak nila ay suportahan sina Daniel at Andrea kapag nakaharap na nila si Catherine. Plano nilang i-pressure si Catherine dahil sa hiya para tanggapin na lang si Andrea sa pamamahay niya. Pero ang tumambad sa kanila ay isang magulong eksena. Isang madungis at galit na Daniel na nakikipag-away sa guard. At isang Andrea na umiiyak sa gilid ng kalsada katabi ng bukas na maleta. DJ, anong nangyayari? Sigaw ni Carla, habang patakbong lumalapit. Bakit kayo nasa labas? Bakit umiiyak yang si Andrea sa kalye? Lumingon si Daniel sa mama niya. Pula na ang mga mata niya. Ma, yung bahay. Nabenta na yung bahay. Ano? Tili ni Carla. Nabenta. Imposible. Sinong nagbenta? Sino pa ba? Si Catherine. Humagulgol si Daniel. Ibinenta ng babaeng yon ang bahay ng patalikod. Ang mukha ni Carla na kanina'y matapang at nagmamalaki, ay biglang namutla na parang papel. Nabenta. Ang 700 milyong pisong bahay? Paano? Hindi ba nakapangalan sa inyong dalawa yan? Hindi ko alam, ma. Hindi ko alam. Sinuntok ni Daniel ang pader ng gate. Masakit sa kamay. Pero mas masakit ang nararamdaman ng puso niya. Halong hiya, galit, at pagkalito. Nakatayo na silang lahat ngayon sa kalsada. Mga nagpapanggap na mayaman na ngayon, ay mukhang mga pulubi. Si Daniel, si Andrea, si Carla, at ang buong pamilya ay nakatitig sa gate ng marangyang mansyon, na ngayon ay mahigpit na nakasara para sa kanila. Kakawala pa lang ng pinakamalaki nilang asset. Umiiyak pa rin si Andrea. Hindi ko alam yan, babe. Gusto ko ang bahay na to. Panagutan mo to. Buntis ako sa anak mo. Ayokong maghirap. Tumahimik ka. Wala kang karapatang mag-inarte. Tumahimik ka. Sigaw ni Carla kay Andrea. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng to. Kung hindi ka lang sana nabuntis ng maaga. Hindi sana magmamadali si DJ na pakasalan ka. At hindi sana magwawala ng ganito si Catherine. Aba, bakit naging kasalanan ko? Ganting sigaw ni Andrea. Hindi na nagpa-under. Kayo nga tong pinakamasayang ipakasal ako kay Daniel. Kayo yung nagsabi na baog si Catherine at hindi magkaanak. Sabi niyo ako ang perpektong manugang kasi mabubuntis ako tapos ngayon isisisi niyo sa akin. Pare-parehas lang tayong mukhang pera. Abat walang hiya kang babae ka. DJ, ipagtanggol mo ko. Hinila ni Andrea ang manggas ni Daniel pero walang reaksyon ang lalaki. Parang estatwa itong nakatitig sa saradong gate. Mabilis na nag-iisip ang isip niya. Naibenta ni Catherine ang bahay. Totoo yun. Hindi siya pwedeng pumasok. Mukhang seryoso ang guard at ang assistant. Kailangan na niyang umalis doon. Nakakahiya. Napansin niyang bumabagal ang ilang sasakyan ng mga kapitbahay nila sa Forbes Park para makichismis. Nakakahiya. Siya, nakilala bilang successful young executive, ay nandito ngayon sa kalsada na parang palaboy, napapaligiran ng isang kabit, na nagwawala at ina, na nagwawala rin. Pera. Kailangan niya ng pera. Kailangan niyang dalhin ang pamilya niya sa hotel o sa kondo ni Andrea. Tama. Sa kondo. May matutulugan sila doon. Pero kailangan niya ng pambayad sa taxi. Kinapkap ni Daniel ang bulsa niya. Manipis ang wallet niya. Ilang pirasong 1,000 pesos na lang ang natitira. Sukli sa biyahe nila. Kulang pa sa pambayad sa hotel kung sakali.
Nakablock ang mga credit cards niya. Ibig sabihin, alam na ni Catherine ang lahat. Pero andyan pa ang joint account, yung account na lagi nitong nilalagyan ng pera para sa panggastos. May 8 milyon pang natitira doon. Tandang-tanda niya. Hindi naman magiging ganun kadesperada si Catherine para simutin yon. Pera nilang dalawa yon. Habang nanginginig ang mga kamay, kinuha ni Daniel ang phone niya. Binaliwala niya sina Andrea at Carla, na nagmura-muraan na sa background. Binuksan niya ang banking app at hinanap ang joint account. Nag-type siya ng password, kumakabog ang dibdib niya. Bumukas ang app, pinindot niya ang check balance. Isang numero ang lumabas na nakapagpasuka sa kanya. Available balance, 0.00 PHP. Simot, wala ni isang kusing. Hindi. Imposible, bulong ni Daniel. Pinindot niya ang refresh. Ganun pa rin. Sinara niya ang app at nag-login ulit. 0 pa rin. At naalala niya na blinak na siya ni Catherine pagkatapos nung text. Hindi to. System error. Sinadya to. Sinimot ni Catherine ang pera nila. Nagsimulang pagpawisan ng malamig si Daniel. Kahit sobrang init, mabilis niyang binuksan ang isa pang banking app, ang payroll account niya bilang director. Binuksan niya. Available balance, 5,450 PHP, 5,000 na lang. Kakasweldo lang niya last week, pero nilustay niya ito lahat sa Palawan bago mablock ang credit cards. Akala niya kasi tuloy-tuloy ang paggamit niya sa company card. Sagad na siya. Walang bahay, walang pera. Babe! Inuga siya ni Andrea. Punta na tayo sa kondo ko. Yung kondo na binili mo para sa akin. Ayoko na dito. Ang kondo. Diyos ko, ang kondo. May naalala si Daniel. Binili niya ang maliit na studio unit na yon 6 na buwan na ang nakararaan. Pero installment yon at yung down payment. Biglang nakaramdam ng matinding takot si Daniel. Hindi niya maalala kung anong pera ang ginamit niya. Madalas siyang kumukuha ng pondo mula sa kumpanya. Pera ng mga suppliers. Sigurado siyang hindi alam yun ni Catherine. Sige, punta tayo sa kondo. Paus na sabi ni Daniel. Kailangan niyang pakalmahin ang sitwasyon. Kailangan niyang mag-book ng Grab. Binuksan niya ang app. Pindot na sana siya. Nang may humintong motorsiklo sa harap nila. Isang Lalamove rider ang bumaba. May bitbit na isang malaki at magandang nakabalot na kahon. Silver na wrapping paper na may eleganteng itim na ribbon. Excuse me po. Delivery para kina Mr. Daniel Padilla at Miss Andrea Brillantes? Tanong ng rider habang binabasa ang tag. Sabay-sabay na palingon sina Daniel, Andrea, at Carla. Natahimik sila. Miss Andrea Brillantes? Ulit ng rider. Ako yan. Nag-aalangang sagot ni Andrea. Humakbang siya palapit. Opo, tama po. Mr. Daniel, Padilla at Miss Andrea Brillantes. Dito po ang address. Pasay na lang po dito. Inabot ng rider ang phone niya. Pinirmahan ito ni Daniel ng tulala. Ibinigay ng rider ang mabigat na kahon at agad na umalis. Ngayon silang tatlo, kasama ang buong pamilya, ay nasa kalsada nakatitig sa mamahaling kahon. Kanino galing yan? Tanong ng hipag na kanina patahimik. Nakita ni Andrea ang maliit na card na nakasabit sa ribbon. Kinuha niya ito. May magandang sulat kamay. Sulat kamay ni Catherine. Ano kayang laman yan? Hinala ni Carla. Baka basura o bomba. Hindi siguro sabi ni Daniel. Pero kinakabahan din siya. Binasa ng malakas ni Andrea ang nakasulat sa card. Nanginginig ng konti ang boses niya. Congratulations sa kasal ninyo. Ito ang una kong wedding gift. Buksan nyo. Regalo galing kay Catherine. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, parang may mali rito. Baka naman peace offering, hirit ni Andrea. Biglang kuminang ang mga mata niya. Baka may alahas o tseke. Baka na-realize niyang mali na ibenta niya ang bahay kaya nagbibigay siya ng kabayaran. Buksan mo, utos ni Carla. Mas nanaig ang pagiging gahaman kaysa sa kaba. Gamit ang nanginginig pa ring mga kamay, inilapag ni Daniel ang kahon sa ibabaw ng maleta. Hinila niya ang itim na ribbon at pinunit ang mamahaling silver paper. Sa loob ay may isang matibay na itim na kahon, walang brand, simpleng itim lang. Mabilis ang tibok ng puso ni Daniel. Ito ang katahimikan bago ang bagyo. Nararamdaman niya ito. Iniangat niya ang takip ng kahon. Ang nasa loob ay hindi ang inaasahan ni Andrea. Walang alahas, walang pera,
Walang tseke. Isang malambot na itim na tela lang. Sa ibabaw ng tela, ay may dalawang makapal na puting envelope na opisyal na nakasara, matigas, at mamahalin ng papel. Sa kaliwang itaas na bahagi ng envelope, ay nakaprint ang logo ng kumpanya, kung saan nagtatrabaho si Daniel ang Design and Construction Company. Ang isang envelope ay nakapangalan kay Mr. Daniel Padilla. Ang pangalawa ay nakapangalan kay Miss Andrea Brillantes. Napasinghap si Daniel. Hindi ito regalo. Isa itong opisyal na sulat. Sulat lang? Sigaw ni Andrea na nadismaya. Agad niyang hinablot ang envelope na may pangalan niya. Ano to? Kinuha rin ni Daniel ang kanya. Naninigas ang mga kamay niya. Nararamdaman niya ang titig ni Carla at ng buong pamilya. Punitin niya ang seal. Inilabas niya ang nakatuping papel. Nakasulat ito sa official letterhead ng kumpanya. At may pirma ni Mr. Santos. Binasa ito ni Daniel. Mabilis na gumalaw ang mga mata niya. Subject: Notice of Disciplinary Termination. 2. Daniel Padilla, Operations Director. Base sa resulta ng internal audit, at dahil sa matinding paglabag sa ethics at immoral na gawain na sumisira sa imahe ng kumpanya, parang piniga ang puso ni Daniel. Simula sa araw na inilabas ang sulat na ito, formal na tinatapos ng kumpanya ang iyong employment dahil sa disciplinary dismissal. Wala kang karapatan sa anumang separation pay, back pay, o anumang benepisyo. Lahat ng assets ng kumpanya, kasama ang company vehicle, ay dapat ibalik sa loob ng 24 oras. Ang company vehicle, ang sports car na akala niya sa kanya. Tinanggal ako. Hindi boses ni Daniel yon. Galing yon sa matinis na tili ni Andrea. Tapos na rin niyang basahin ang sulat niya. Pareho ang nilalaman disciplinary dismissal. Ang dahilan: paglabag sa company ethics, inappropriate relationship sa nakakataas, at pakikipagsabuatan para nakawan ng kumpanya. Tinanggal ako sa trabaho, babe. Tinanggal ako. Inuga-uga ni Andrea si Daniel. Nahulog ang sulat sa aspalto. Si Daniel mismo ay hindi makapagsalita. Tinanggal siya sa kumpanyang siya mismo ang nagpapatakbo. Paano? Si Mr. Santos. Anong termination? Angal ni Carla. Hinablot niya ang sulat sa kamay ni Daniel at binasa ng mabilis. Nanlaki ang mga mata niya. Disciplinary dismissal? Paano? DJ, ikaw ang direktor doon. Mataas ang posisyon mo. Hindi sumagot si Daniel. Nakatitig lang siya ng walang emosyon sa loob ng itim na kahon. May nakita pa ang mga mata niya. Sa ilalim ng tela na pinagpatungan ng mga envelope, may isa pang card. Isang maliit na ivory card. Mas maliit kaysa sa unang greeting card. Inabot niya ito nang nanginginig ang kamay. Sulat kamay na naman ni Catherine. Matalas, desidido, malamig. Binasa niya muna ito sa isip niya. Ah, by the way, Daniel, akin ang kumpanyang yon. Ako ang nagmamay-ari ng 90% ng shares. Sumusunod lang si Mr. Santos sa mga utos ko. Kakapaalam mo lang sa ari-arian ko. Natumba si Daniel. Napasandal siya sa malamig na pader ng gate. Ang pader ng bahay, na hindi na sa kanya. Kay Catherine ang kumpanya. 90%. Alam niyang nag-invest si Catherine. Alam niyang ito ang nagtayo, pero hindi kailanman nakialam si Catherine. Binigyan siya nito ng kalayaan. Akala niya isa lang itong tangang silent investor. Akala niya sa kanya ang kumpanya at kontrolado niya ito. Mali siya. Maling-mali. Si Catherine ang absolute owner. Isa lang siyang empleyado. Empleyadong kakasipa lang sa trabaho. DJ, anong ibig sabihin nito? Nakita ni Carla ang matinding pagbabago sa mukha ni Daniel. Hindi na kinaya ni Daniel. Binasa niya ng malakas ang card. Nanginginig ang boses niya, halong galit at matinding takot. Ah, by the way, Daniel, akin ang kumpanyang yon. Ako ang nagmamay-ari ng 90% ng shares. Kakapaalam mo lang sa ari-arian ko. 5 segundong katahimikan sa kalsada. Pati si Andrea tumigil sa pag-iyak. At pagkatapos ay binasa ni Daniel ang huling linya ng card. Pero huwag kang mag-alala, hindi pa dumarating ang totoong main event. Blag. Tumunog ang pagbagsak ng katawan ni Carla sa aspalto. Hinimatay siya, nakapikit, putlang-putla na parang patay. Nataranta ang hipag at mga tito. Ma! Gising! Tinapik-tapik nila ang pisngi nito. Walang pakialam si Andrea sa biyanan niya. Tiningnan niya si Daniel nang may halong takot. Kay Catherine? Kay Catherine ang kumpanya?
Ibig sabihin, yung sweldo mo, yung kotse mo, lahat pala sa kanya galing. Hindi sumagot si Daniel. Nilukot niya ang card sa kamay niya. Wala ka palang kahit ano. Sigaw na naman ni Andrea. Basag na ang boses niya. Mahirap ka. Walang bahay, walang trabaho, manloloko ka. Sinabunutan ni Andrea ang sarili na parang baliw, humahagulgol. Ipinusta niya ang lahat para pakasalan ang lalaking ito. Buntis siya. At ngayon, alam na niyang walang-wala pala ang lalaki. Tanggal siya sa trabaho. Walang separation pay. Wala siyang kawala. Hindi pa dumarating ang main event, bulong ni Daniel sa sarili. Paulit-ulit na nag-echo ang linya sa utak niya. Tiningnan niya ang mama niyang hinimatay sa aspalto. Tiningnan niya ang bagong asawa niyang naghi-hysterical. Tiningnan niya ang buong pamilya niyang naguguluhan at natatakot. Ang 700 milyong pisong bahay ay wala na. Ang 8 milyon sa joint account ay wala na. Ang credit cards ay nakablock na. Ang trabaho na may sweldong daan-daang libo kada buwan ay wala na. Ang sports car ay babawiin. Sinibak siya sa trabaho nang walang natanggap. At sabi ni Catherine, hindi pa dumarating ang main event. Isang purong at nakakikilabot na takot ang gumapang sa likod ni Daniel. Ano pa bang natitira? Ano pa bang mas lala sa ganitong pagkasira ng pangalan at buhay sa harap ng pamilya niya? Parang sinasagot ang tanong niya. Narinig sa malayo ang isang sirena. Hindi yun ambulansya para kay Carla. Iba ang tunog. 2 patrol car ng pulis, asul at puti, ang lumiko sa Forbes Park at dahan-dahang huminto sa harap nilang nagkakagulo. Ang tahimik at umiikot na wangwang ay mas lalong nagpadilim sa sitwasyon nila sa mainit na hapong iyon. Bumukas ang mga pinto ng patrol car at 4 na nakapormang pulis ang bumaba. 2 ang naiwan sa sasakyan, habang ang 2 pa isang veterano at malaking pulis at isang batang pulis na may hawak na dosye ang lumapit sa kanila. Natahimik ang buong pamilya ni Daniel, pati si Andrea. Hikbi na lang ni Andrea ang naririnig. Tiningnan ng veteranong pulis ang buong grupo ng may malalim na tingin. Tumigil ang paningin niya kay Daniel at kay Andrea. Kinumpara niya ang mga mukha nito sa litratong nasa dossier ng kasama niya. Magandang hapon, sabi ng veteranong pulis. Malalim at nakakatakot ang boses niya. Kayo ba sina Daniel Padilla at Andrea Brillantes? Napalunok si Daniel. Pakiramdam niya nakadikit ang dila niya. Opo. Ako si Daniel Padilla. Bakit po? Babe. Kumapit ng mahigpit si Andrea sa braso ni Daniel. Nanginginig ang buong katawan niya. Babe, bakit may pulis? Bulong niya nang natatakot. Hindi pinansin ng pulis ang tanong ni Andrea. Nagpatuloy siya. Mula kami sa PNP-CIDG. May natanggap kaming formal na reklamo at matitibay na inisyal na ebidensya para sa kasong qualified theft, estafa, at malversation of corporate funds. Parang nahulog ang puso ni Daniel sa tiyan niya. Malversation? Estafa? Sinubukan ni Daniel na tumawa, pero isang kakaiba at basag na tunog lang ang lumabas. Nagkakamali po kayo. Isang malaking misunderstanding to. Ako po ang direktor ng kumpanya namin. Imposibleng magnakaw ako ng pondo. Specific ang mga kaso laban sa inyo, sabi ng batang pulis habang binubuksan ang dossier. Inirereklamo kayo sa pagnanakaw ng 23.5 milyong piso mula sa Design and Construction C. K. S. A. Gamit ang isang ghost company na Andrea Designs Consulting, double billing sa mga travel expenses, at paglustay sa company credit card para sa personal na gamit. Namutla si Daniel. Eksakto ang halaga. Nabanggit ang pangalan ng kumpanya. Hindi, to pananakot lang. Paninira lang yan, sir. Sigaw ni Daniel. Tumining na ang boses niya dahil sa panik. Gawa-gawa lang yan ng asawa ko. Siniset up niya ako. Doon nyo na lang po ipaliwanag yan sa presinto. Malamig na sabi ng veteranong pulis. Kailangan nyo kaming samahan ngayon din para sa investigasyon. Hindi. Ayoko. Sigaw ni Andrea. Buntis ako, sir. Wala akong alam dyan. Pinapirma lang ako ni Daniel. Siya ang may pakana ng lahat. Biktima lang ako. Tumahimik ka. Andrea. Singhal ni Daniel. Eksakto sa sandaling iyon, isa pang marangyang itim na SUV, hindi ang usual na sasakyan ni Catherine, ang marahang huminto sa likod ng mga police cars. Bumukas ang pinto sa likod. Bumaba si Catherine. Ibang-iba ang itsura niya.
Walang bakas ng kalungkutan, galit o kaba. Kalmado, malamig, at punong-puno ng dignidad. Nakasuot siya ng beige silk blouse, slacks, at matching scarf. Isang malaking itim na shades ang nakatakip sa mga mata niya, na lalong nagmukha sa kanyang hindi maaabot. Hindi siya nag-iisa. Sa likod niya ay bumaba ang abogado niyang si attorney Fortune na may bitbit na maliit na maleta ng ebidensya. Nanlalaki ang mga matang tiningnan ni Daniel si Catherine. Catherine, ikaw nagpapulis sakin. Sigaw niya. Paano mo nagawa to? Ipapakulong mo ang asawa mo. Dahan-dahang lumapit si Catherine sa kanila. Huminto sa tapat ng mga pulis. Hinubad niya ang shades niya. At ipinakita ang malamig niyang mga mata. Tiningnan niya si Daniel. Asawa, sabi niya. Malinaw at dinig na dinig ng lahat ang boses niya. Aling asawa? Yung asawang patagong nagpakasal sa kabit niya? Yung asawang binayaran ang patagong kasal gamit ang ninakaw na pera? O yung asawang nagplano na patayin ang sarili niyang asawa para makuha ang 400 milyong pisong life insurance policy? Bawat salita ay parang suntok. Nanigas si Daniel. Si Carla, nakakakabawi pa lang ng malay at nakaupo sa aspalto, ay napanganganang marinig ang tungkol sa 400 milyong life insurance. Hindi na tumingin pa si Catherine kay Daniel. Humarap siya sa pulis. Good afternoon, Inspector. Ako po si Catherine Bernardo. Ako po ang may-ari ng 90% shares ng kumpanyang ninakawan nila. Ako po ang nagreklamo. Humakbang paharap si attorney Fortune at inabot ang maleta sa pulis. Inspector, nandito po sa loob ang lahat ng kumpletong ebidensya. Ebidensya ng mga fund transfers papunta sa account ng Andrea Designs, SEC registration ng kumpanya na nakapangalan kay Andrea Brillantes, mga peking invoices na pinirmahan ni Mr. Padilla, mga double-billed na resibo sa pagbiyahe, at mga kopya ng credit card statements kung saan bumili sila ng luxury items para sa personal na gamit. Na-audit na po namin ang lahat. Kinuha ng pulis ang maleta at binuksan ito saglit. Nakita niya ang patong-patong na ebidensya. Tumango siya. Sapat na ito. Dalhin na sila. Hindi. Nagpumiglas si Daniel. Narealize niya na ito na ang katapusan. Catherine, wag mong gawin to. Nagkamali ako. Sorry na, Catherine. Nawala lang ako sa sarili ko. Bigyan mo ko ng pagkakataon. Parang awa mo na. Huwag mo kong ipakulong. Pagkakataon? Tumawa si Catherine. Isang tawang walang halong saya. Tapos na ang pagkakataon mo, Daniel. Nung niloko mo ko. Nung nakipagsabuatan ka sa mama mo. At nung pinirmahan mo ang life insurance policy, na yon, para patayin ako. At saka tiningnan ni Catherine si Andrea, na ngayon ay tahimik na lang na umiiyak. Nanginginig ang buong katawan nito. At ikaw, Miss Andrea Brillantes. Nagpakasarap ka sa perang ninakaw nyo. Nagtayo ka ng ghost company gamit ang pangalan mo, at naging beneficiary ka pa sa 400 milyong life insurance. Hindi ka isasalba ng pagbubuntis mo sa batas. Lumapit ang dalawa pang pulis. Hinawakan ng isa ang braso ni Daniel. Ang isa naman ay kay Andrea. Bitawan niyo ko. Nanlaban si Daniel. Ang takot niya ay naging bulag na galit. Nakawala siya at sinubukang sugurin si Catherine. Kasalanan mo lahat ng to. Hayop ka. Kung hindi ka sakin, walang makikinabang sayo. Papatayin kita. Mabilis ang kilos niya. Pero mas mabilis ang mga pulis. Bago pa man mahawakan ni Daniel si Catherine, nadaganan na siya at pinilipit ang mga braso sa likuran. Mabilis ding iniharang ni Attorney Fortune si Catherine. Arestuhin yan, sigaw ng veteranong pulis. Bitawan niyo ko, papatayin ko siya. Sigaw ni Daniel. Nilabas ng isang pulis ang posas. Click! Nakaposas na ngayon si Daniel sa likuran. Tiningnan ni Catherine ang ngayoy inutil niyang ex-husband. Kalmado pa rin ang mukha niya. Sabi niya sa pulis, Inspector, paki-record po ito. Ang death threat niya sa harap ng mga testigong ito ay magpapatibay sa inihanda ko pang kaso tungkol sa planong pagpatay sa akin gamit ang life insurance. Opo ma'am. Naka-record na po, sabi ng pulis at sumenyas, para dalhin na si Daniel sa patrol car. Catherine, sigaw pa rin ni Daniel. Punong-puno na ng desperasyon ang boses niya, habang kinakaladkad siya papunta sa sasakyan ng pulis. Nagsisisi nako, Kath. Pangako, mahal kita. Bitawan niyo ko. Ma, tulungan mo ko. Tulala na lang si Carla. Ang anak niya, ang pinagmamalaki niya, ay nakaposas na parang isang kriminal. Blag.
si Andrea. Nang makita ang posas ni Daniel, at nang mapagtanto ang kahihinatnan niya, ay tuluyan ng hinimatay. Bumagsak ang katawan niya sa aspalto. Inspektor! Sigaw ng hipag ni Daniel. Dalhin niyo na rin yan. May medic naman sa presinto, walang awang utos ng pulis. Isang babaeng pulis ang mabilis na tumulong para isakay ang walang malay na si Andrea sa pangalawang patrol car. Sumara ang mga pinto ng dalawang sasakyan. Muling umugong ang sirena. Unti-unti itong lumayo sa kahabaan ng Forbes Park. Bit-bit ang sumisigaw na si Daniel at ang walang malay na si Andrea. Nanatiling nakatayo si Catherine at huminga ng malalim. Nakarating na rin ang totoong main event. Gumapang si Carla sa aspalto gamit ang huling lakas niya. Tiningnan niya si Catherine ng may matinding galit. Ahas ka. Sinira mo ang anak ko. Sinira mo ang pamilya namin. Mabulok ka sana sa impyerno. Huling beses na tiningnan ni Catherine ang kanyang biyenan. Ang kanyang ex-biyenan. Kayo mismo ang sumira sa anak niyo, nang konsintihin niyo ang pagiging gahaman niya, nung tinulungan niyo siyang magloko. At nung nagparty kayo sa ibabaw ng kalungkutan ko. Kung anong itinanim, yon ang aanihin. Tinalikuran sila ni Catherine at isinuot ulit ang shades niya. Sumakay siya sa SUV niya. Sumunod si Attorney Fortune. Tahimik na umalis ang sasakyan, iniwan si Carla na sumisigaw sa mainit na aspalto at ang natitirang pamilya nila na baon sa matinding hiya at kawalan ng pag-asa. Tapos na ang laro. Nanalo si Catherine. Naging mabilis at walang awa ang proseso sa korte. Masyadong matibay ang ebidensyang inihain ni na Catherine para kontrahin. Ang mga dokumentong inihanda ni Attorney Fortune at ni Mr. Chua ay napakalinis at kitang-kita ang digital trail ng pondo. Ang pagnanakaw sa 23.5 milyon ay napatunayan ng walang duda. Sinubukan ni Daniel na ibunton ang sisi kay Andrea at sinabing na set up lang daw siya nito. Pinilit niyang inakit lang siya ni Andrea at ito raw ang nagpapatakbo sa Andrea Designs. Pero pinabulaanan ito ng sarili niyang mga pirma sa mga peking vouchers at cash advances. Ginawa naman ni Andrea ang lahat gamit ang pagbubuntis niya para makakuha ng simpatiya. Sabi niya, biktima lang daw siya at tinakot lang siya ni Daniel para pumirma sa mga papel na hindi niya naiintindihan. Pero nakapangalan sa kanya ang bank account na may daan-daang libong deposito at napatunayan sa CCTV na siya ang namili sa mga luxury stores. Matapos ang nakakapagod na pagdinig, nagbaba ng hatol ang huwes. Nanaig ang hustisya. Napatunayang guilty si Daniel sa kasong qualified theft and estafa. Hinatulan siyang makulong sa bilibid ng 6 hanggang 12 taon. Ang death threat na isinigaw niya sa harap ng mga pulis, kasama na ang planong life insurance na 400 million, ay nagbigay diin na isa siyang mapanganib na tao na may masamang intensyon. Napatunayan din na guilty si Andrea. Siya ang itinuring na kasabwat at nakinabang sa nanakaw na pera. Hinatulan siya ng 3 taong pagkakakulong. Hindi siya iniligtas ng kanyang pagbubuntis. Sigurado lang na manganganak siya sa ospital sa loob ng Women's Correctional. Hindi pa doon natapos ang karma. Si Carla ang pinakakawawa sa lahat. Ang kaisa-isa niyang anak at ipinagmamalaki. Ngayon ay isa ng preso, nawala ang kanyang pinagkukunan ng malaking allowance. Ang mga kamag-anak niya na dati ay sipsip sa kanya, ngayon ay iniiwasan na siya. Nahihiya sila at ayaw nilang madamay sa pagkasira ng pangalan ng pamilya dahil ang chismis ay mabilis na kumalat. Hindi na lumalabas ng bahay si Carla dahil sa matinding hiya. Para mabayaran ang milyon-milyong abogado ni Daniel, na natalo rin sa kaso na pilitan siyang ibenta ang sariling bahay. Dahil kailangan ng pera, na ibenta ito sa paluging halaga. Sa loob lang ng 1 taon, pulubi na si Carla. Napilitan siyang lumipat sa isang masikip na inuupahang kwarto sa squatters area. Nabubuhay siyang mag-isa, puno ng pagsisisi at galit. Nanganak si Andrea sa ospital ng kulungan. Base sa patakaran, saglit lang niyang nakasama ang sanggol, bago ito ibigay sa DSWD dahil maging ang pamilya ni Andrea ay tumangging alagaan ito. Nahiya na sila ng husto at itinakwil na si Andrea mula sa kanilang pamilya dahil sa dumi na idinulot nito sa pangalan nila. Ang pangarap ni Andrea na maging mayaman ay nagtapos sa likod ng rehas, hiwalay sa anak at walang-wala. Naging tahimik at mainitin ang ulo ni Daniel sa loob ng bilibid. Nawala sa kanya ang lahat. Nawala ang gwapo niyang itsura. Napalitan ito ng blankong tingin at nagsisisi. Hindi sa pagtataksil niya kay Catherine, kundi dahil naging tanga siya, pabaya, at nagpahuli. Naging pinal naman ang annulment ni Catherine habang nililitis ang ex-husband niya.
Madaling tinanggap ng korte ang petisyon dahil sa matibay na ebidensya ng pangangalo niya at mga kriminal na kaso. Kasama ang 700 milyong piso mula sa bahay, plus lahat ng personal na yaman niya, nagsimula ng bagong buhay si Catherine. Hindi na rin niya gustong ma-associate sa construction company na nagpapaalala sa kanya ng panloloko. Ibinenta niya ang kumpanya kay Mr. Santos at sa iba pang investors. Nagdesisyon si Catherine na gamitin ang kapangyarihan niya para sa mas malaking layunin. 2 taon ang nakalipas. Sa Grand Ballroom ng Shangri-La, nakatayo si Catherine sa entablado. Elegante at nagniningning siya. Perfect ang suot niyang sky blue scarf sa outfit niya. Hindi na siya mukhang malamig. Ang mga mata niya ngayon ay puno ng init at kumpiyansa. Nagsasalita siya sa harap ng daan-daang bisita para sa official launch ng Catherine's Light Foundation. Ang pagtataksil ay isang lasong unti-unting pumapatay. Sabi niya, kalmado at malakas ang boses niya. Pwede tayong patayin nito mula sa loob, pero pwede rin itong maging panlunas kung pipiliin nating huwag mamatay. Pwede nitong pilitin tayong makita kung gaano tayo kahalaga. Ngayon, nakatayo ako rito, hindi bilang biktima. Nandito ako bilang isang survivor na piniling gawing lakas ang lason na yon. Umalingaw-ngaw ang palakpakan. Ang Catherine's Light Foundation ay isang non-profit organization na itinayo at pinondohan niya mula sa sarili niyang bulsa. Ang layunin nito ay magbigay ng libreng legal assistance, proteksyon, at livelihood training para sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso sa asawa at financial fraud. Pagkatapos ng event, lumapit sa kanya ang dati niyang katrabaho na si Mimi, na ngayon ay personal assistant na niya, may hawak na tablet. Ma'am Kath, ang ganda po ng event. Marami pong sponsors ang agad nag-sign up. At may nabasa nga pala akong balita kanina. Anong balita? Tanong ni Catherine, habang kumukuha ng mainit na kape. Pinaalis na raw po si Carla Estrada sa nirerentahan niyang kwarto, dahil ilang buwan nang hindi nakakabayad. Nabalitaan ko pong nakikitira na lang siya sa mga malalayong kamag-anak, at ginagawa na lang daw po siyang katulong, balita ni Mimi. At tungkol po kay Andrea Brillantes. Na-reject po ulit ng judge ang request niyang lumabas ng maaga for good conduct. Sabi daw po, wala pa rin siyang pinapakitang pagsisisi. Natahimik si Catherine saglit. Tumingin siya sa bintana. Pinagmamasdan ang muling paglubog ng araw sa Manila skyline. Hindi siya nakaramdam ng saya o awa. Wala na lang sa kanya. Gumawa ng sariling paraan ng hustisya at karma ng universo. Inani na nilang lahat ang itinanim nila. Understood, sabi ni Catherine. Umikot mula sa bintana at ngumiti kay Mimi. Huwag na nating pansinin ang mga balitang yan. Marami pa tayong tatrabahuin. Ihanda mo ang meeting sa legal team bukas. May bago tayong kliyente na kailangan ng tulong natin. Naglakad si Catherine palabas ng ballroom. Pinapalibutan ng mga taong nagmamahal at humahanga sa kanya. Nawalan siya ng isang walang kwentang asawa, pero nahanap niya ang sarili niya. Malaya, mayaman, at higit sa lahat, ginawa niyang liwanag para sa iba ang kanyang mga peklat. Ito ang pinakamagandang karma, at ang pinakasatisfying na wakas ng kwento. Yeah.